Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa taong inaasahan nating magiging ating kanlungan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na susubok sa katatagan ng isang ina, isang asawa, at isang babae. Sinasabi nila, ang tahanan daw ang lugar kung saan tayo pinakaligtas. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na iyong binuo at iningatan ang magiging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat? Paano kalalaban kung ang kalaban mo ay ang taong minsan mong pinangakuang mamahalin habang buhay? Ang amoy ng dugo at antiseptiko ay matagal nang naging pabango ni Silayan. Sa loob ng makeshift na military tent na nagsisilbing kanilang medical station, ang bawat tunog, mula sa pag-iyak ng isang sundalong nasugatan hanggang sa walang tigil na ugong ng generators sa labas, ay isang pamilyar na himig sa kanyang pandinig. Isang malakas na pagsabog sa di kalayuan ng yumanig sa kanilang tolda. Hindi man lang kumurap si Silayan, ang kanyang mga kamay na balot sa surgical gloves ay nanatiling kalmado at tiyak habang maingat niyang tinatanggal ang shrapnel mula sa braso ng isang binatang sundalo. Ang kanyang mga galaw ay sanay, halos mekanikal, isang testamento sa mga taon ng serbisyo sa gitna ng kaguluhan. Dito, sa bingit ng buhay at kamatayan, siya ay isang anghel na tagapagligtas. Isang sundalo na ang armas ay hindi baril, kundi gasa at pananampalataya. Sandali lang ito, Corporal. Bulong niya sa sundalo. Ang kanyang boses ay mahinahon sa kabila ng ingay. Matapang ka. Nang matapos niyang tahiin ang sugat, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang vibration ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang fatigue uniform. Isinantabi niya ang maduduming instrumento at kinuha ito. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan sa screen. Yaya Aruga. Isang video call, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag si Yaya Aruga ng ganitong oras maliban kung merong emergency. Agad niyang sinagot ito. Bumungad sa kanya ang pixelated na imahe ng umiiyak na mukha ni Yaya Aruga. Ang signal ay putol-putol at ang audio ay garalgal. Silayan! Anak! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nagpapanik. Si Huni! Si Huni! Yaya, anong nangyayari? Nasaan si Huni? Tanong ni Silayan. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng lahat ng bakas ng pagiging kalmado. Ang yelo sa kanyang dugo ay biglang natunaw at napalitan ng apoy ng takot. Ang imahe sa screen ay gumalaw at sa isang saglit, nakita ni Silayan ang isang bahagi ng kwarto sa ospital. Nakahiga sa kama ang kanyang munting anghel, si Huni, na maputla at may nakakabit na suwero sa munting kamay. Walang malay. Bigla na lang, kinumbulsyon si Silayan. Dinala namin siya rito sa... Ang boses ni Yaya Aruga ay pinutol ng malakas na static. Ang imahe ay nag-freeze sa mukha ng matanda na puno ng pag-aalala. Yaya, saang ospital? Yaya, sumagot ka. Halos pasigaw na, sabi ni Silayan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa loob ng kanyang dibdib. Yaya. Ngunit huli na ang lahat. Nawala ang koneksyon. Isang mahabang tunog na lang ang natira. Kasabay ng ingay ng digmaan na tila ba biglang naging 10 beses na mas malakas sa kanyang pandinig. Nabitawan ni Silayan ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na lupa na may kasamang mahinang kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na nanggagamot, ay nanginginig na ngayon nang walang tigil. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. At ang bawat pagitan nito ay isang suntok ng purong takot. Sa isang iglap, naglaho ang sundalo, naglaho ang nurse,
Ang natira ay isang ina. Isang inang pinupunit ng takot. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tolda. Hindi alintana ang putik at ang mga tingin ng ibang sundalo. Nakita niya ang kanyang commanding officer, si Major De Leon, na nakikipag-usap sa radyo. "Major!" tawag niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Lumingon ang opisyal, nakakunot ang noo sa pagtataka. "Tenyente sila yan. Anong problema?" "Major, kailangan kong umuwi. Ngayon na," sabi ni Silayan. Sinubukan niyang maging formal, ngunit ang desperasyon sa kanyang boses ay hindi maitatago. "Ang anak ko po, nasa ospital." Nakita ng Major ang takot sa mga mata ng kanyang pinakamagaling na combat nurse. Isang tingin na hindi pa niya nakita rito kahit sa gitna ng pinakamalalang labanan. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. "Sige, may aalis na chopper papuntang base sa loob ng 10 minuto. Mula roon, isasakay ka namin sa unang flight pabalik ng Maynila. Humayo ka na." Makalipas ang 1 oras na tila katumbas ng 1 taon, nakasakay na si Silayan sa isang C-130 cargo plane. Ang malakas na ugong ng makina ng eroplano ay hindi sapat para tabunan ng sigaw sa loob ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang nakikita ang imahe ni Huni. Maputla, walang malay, may suwero. Sinubukan niyang tawagan ang asawa niyang Silakan, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya si Yaya Aruga, ngunit hindi na ito makontak. Nakatitig siya sa bintana, sa walang katapusang kadiliman sa ibaba. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang babaeng kayang humarap sa kamatayan para sa bayan ay natutunaw ngayon sa takot para sa nag-iisang buhay na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niya. Isang tanong lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang dasal na isinisigaw ng kanyang kaluluwa. "Anak ko, kamusta ka na?" Ang biyahe mula sa airport patungo sa ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod na mga ilaw ng trapiko at mga busina ng sasakyan para kay Silayan. Bawat segundo na nakahinto sila sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang katinoan. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pagdarasal ng paulit-ulit sa kanyang isipan, isang mantra ng pag-asa para sa kanyang anak. Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang pasilyo. Ang malinis at tahimik na kapaligiran ay isang malaking kaibahan sa magulong mundo na iniwan niya ilang oras lang ang nakalipas. Itinuro siya ng nurse sa isang pribadong silid. Sa pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng ingay sa mundo ay tila naglaho. Doon, sa gitna ng silid, nakahiga si Huni. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliliit na dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Maputla pa rin ang kanyang balat, ngunit wala na ang bakas ng pangingisay. Isang maliit na butterfly needle ang nakakabit sa kanyang kamay, konektado sa isang IV bag na dahan-dahang tumutulo. Dahan-dahang lumapit si Silayan, takot na baka makagawa ng ingay na gigising sa kanyang anghel. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay pinupuno ng luha ng pasasalamat at pighati. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Huni at hinalikan ang noo nito na hindi na gaanong mainit. "Mama's here, baby," bulong niya. Ang boses ay garalgal dahil sa pinipigilang pag-iyak. Nandito na si Mama. Si Yaya Aruga na nakaupo sa isang sulok ay tumayo at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Stable na siya, anak. Bumaba na ang lagnat niya matapos ang gamot," sabi ng doktor. "Kailangan lang siyang obserbahan." Tumango si Silayan. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ngayong panatag na siyang ligtas ang anak, ang praktikal na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsimulang gumana. Kailangan niyang ayusin ang mga bayarin. "Salamat, Yaya. Salamat po sa lahat," sabi niya bago tumayo. "Bababa lang ako sa billing section
para mag-asikaso ng deposit. May kumpiyansa siyang lumakad patungo sa cashier. Alam niyang may sapat silang ipon ni Lakan para sa mga ganitong emergency. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto, kung bakit tinitiis niya ang malayo sa pamilya, para sa seguridad at kinabukasan ni Huni. Good evening po. Magbabayad po ako ng initial deposit para sa pasyente sa room 304, Huni Sandoval, sabi niya sa babae sa counter, sabay abot ng kanilang joint ATM card. Kinuha ito ng cashier at isinwipe sa terminal. 1 beses, 2 beses. Kumunot ang noo nito at sinubukan ulit. Pagkatapos ay tumingin ito kay Silayan na may halong pag-aalangan. Pasensya na po, ma'am, sabi nito ng mahina. Insufficient funds daw po. Ang 3 salitang yon ay tumama kay Silayan na parang isang malakas na sampal. Ano? Imposible. Pakitry ulit. Baka nagkamali lang. Sinubukan ulit ng cashier, ngunit pareho pa rin ang resulta. Wala po talaga, ma'am. Napatulala si Silayan. Pagkalito, hindi makapaniwala. Paanong mangyayari iyon? Daan-daang libo ang dapat na laman ng account na yon. Napilitan siyang kunin ang lahat ng cash sa kanyang wallet. Ang perang pang-emergency niya mula sa base para lang mabayaran ang paunang bayad. Habang naglalakad siya pabalik sa silid ni Huni, isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Ito ay hindi lang isang simpleng pagkakamali ng bangko. Mayroong mali. Pagkatapos ng ilang oras, nang makatulog na ulit si Huni at tiniyak ni Yaya Aruga na siya na ang magbabantay, nagpasya si Silayang umuwi muna sa Dalisay Residences para kumuha ng mga gamit. Kailangan niyang harapin si Lakan. Ang kanilang bahay, na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, ay tila banyaga at malamig ng pasukin niya. Si Lakan ay naghihintay sa sala. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at nagpakawala ng isang performance na karapat-dapat sa isang artista. Mahal ko, sabi nito, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Diyos ko, nag-alala ako sa'yo. Kamusta ka na? Kamusta si Huni? Ngunit ang yakap ni Lakan ay parang walang init. Masyadong mahigpit, masyadong kalkulado. At may naamoy si Silayan. Isang mamahaling pabango na hindi pamilyar sa kanya. Okay na siya, nagpapahinga. Sagot ni Silayan. Marang kumakawala sa yakap. Dinala sila ng kanilang mga paa sa kanilang silid tulugan. Pagkasara ng pinto, hindi na nakapagpigil si Silayan. Lakan, bakit walang laman ang joint account natin? Tanong niya. Diretso at walang paligoy. Nagulat si Lakan. Ngunit mabilis itong nakabawi. Nagkunwari siyang nagtataka. Ano? Walang laman? Imposible. Baka system error lang, mahal. Alam mo naman ang mga bangko, palaging may aberya-derya. Isang malaking aberya-derya ba ang Lakan? Naubos lahat? Giit ni Silayan. Ang hinala sa kanyang boses ay hindi na maitago. Huminahon ka, sabi ni Lakan. Nagsimulang maglakad-lakad sa silid habang kinukuha ang kanyang telepono. Bukas na bukas, tatawagan ko ang bank manager. Ako na ang bahala. Huwag mo nang problemahin to. Ang importante ay magpagaling si Huni. Magaling ang kanyang mga salita. Ngunit nakita ni Silayan ang mga senyales, ang pag-iwas niya ng tingin, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang mamahaling telepono, na tila ba ito ang kanyang life support, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Pagod na pagod si Silayan para makipagtalo. Tumango na lang siya, nagkukunwaring naniniwala. Ngunit sa loob-loob niya, isang pader na yelo ang nagsisimulang mabuo sa paligid ng kanyang puso. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog si Lakan. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag. Samantalang si Silayan ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame, ang kanyang isip ay isang magulong karera ng mga tanong at takot. Ilang sandali pa, isang napakahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Dahan-dahan siyang bumangon,
Siniguradong hindi magigising si Lakan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Yaya Aruga. Ang mukha nito ay puno ng awa at determinasyon. Walang nagsalita. Sa halip, iniabot ng matanda ang isang bagay sa kamay ni Silayan. Isang maliit, malamig na piraso ng metal. Isang USB flash drive. Hinawakan ito ni Silayan. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ang lamig nito. Tumingin siya kay Yaya Aruga. Nagtatanong ang mga mata. Sumandal ang matanda at bumulong. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang bawat salita ay tumagos sa kaluluwa ni Silayan. Panoorin mo ito, anak. Kailangan mong malaman ang totoo. Isinara ni Silayan ang pinto ng kanilang silid tulugan nang walang kaluskos. Bawat galaw niya ay maingat at sinusukat, tulad ng isang sundalong gumagalaw sa teritoryo ng kaaway. Ang mahimbing na paghinga ni Lakan mula sa kama ay isang patunay na nasa sarili itong mundo. Panatag at walang kamalay-malay sa bombang hawak-hawak ngayon ng kanyang asawa. Ang maliit na USB ay malamig sa kanyang nanginginig na palad. Tila ba may sarili itong bigat? Isang bigat na katumbas ng buong mundo na malapit nang gumuho sa kanyang harapan. Sandali siyang nag-alinlangan. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong itapon ito, basagin, at magkunwaring hindi ito kailanman umiral. Mas madaling mabuhay sa isang matamis na kasinungalingan kaysa harapin ang isang mapait na katotohanan. Ngunit ang sundalo sa kanyang kalooban ay nanaig. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay isang sugat na kailangang gamutin. Hindi ito maaaring takpan at hayaang mangagnana sa ilalim. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Umupo siya sa maliit na study table sa isang sulok ng silid at binuksan ang kanyang laptop. Ang tahimik na pag-click ng isaksak niya ang USB sa port ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Isang folder lang ang laman nito, walang pangalan. Binuksan niya ito at nakita ang isang video file. Pinindot niya ang play. Ang screen ay umilaw at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na lugar. Ang home office ni Lakan. Ang anggulo ay mula sa isang librong nakapatong sa estante. Malinaw na kuha ng isang hidden camera. Pumasok si Lakan sa frame at kasunod niya ay isang babae. Matangkad, balingkinitan, at may isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Si Sidapa, ang kanyang business partner, naramdaman ni Silayan na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang sumunod na mga eksena ay isang bangungot na nagkakaroon ng buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga halik na dapat ay para sa kanya. Ang mga yakap na puno ng pagnana. Ang mga haplos na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa sariling asawa. Lahat ng iyon ay ipinagkakaloob ni Lakan sa ibang babae sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Itinaas ni Silayan ang kamay sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Bawat halik, bawat tawa ng dalawa ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay naging pira-piraso. Gusto niyang isara ang laptop, ngunit hindi niya magawa. Tila ba isang puwersa ang pumipilit sa kanyang panoorin ang pagguho ng kanyang buhay. Bawat isang miserableng segundo. Ngunit ang pisikal na pagtataksil ay simula pa lamang pala. Nang matapos ang kanilang halikan, umupo si Sidapa sa kandungan ni Lakan. Ang kanilang usapan ang siyang tunay na lason. Sigurado ka bang walang kahit anong hinala ang asawa mong Santa Santita? Tanong ni Sidapa. Ang kanyang boses ay parang pulot na may halong lason habang nilalaro ang kwelyo ng polo ni Lakan. Tumawa si Lakan, isang tawang puno ng kayabangan. Si Silayan, hinding-hindi, masyado siyang abala sa pagiging bayani niya doon sa kung saang gubat. Ang alam niya, isa akong tapat na asawa na nag-aalaga sa anak natin at nagpapalago ng pera niya. Ang hindi niya alam, mas mabilis ko pa sa 4:00 kung paano ubusin iyon.
Naramdaman ni Silayan na tila umikot ang kanyang sikmura, ang pera, ang pinaghirapan niya, ang bawat patak ng pawis at luha habang malayo sa pamilya. Paano ang foundation? Ang bahay pag-asa? Usisa ni Sidapa. Perfect cover, sagot ni Lakan na may ngisi. Isang charity para sa mga ulila. Sino ang mag-iisip na front lang yon para sa money laundering? Lahat ng donasyon, diretso sa bulsa natin. At ang asawa ko pa, ang pinakamalaking donor nang hindi niya nalalaman. Nagtawanan sila. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa alinmang pagsabog na narinig ni Silayan sa gera. Ang bahay pag-asa. Ang pundasyong buong puso niyang sinuportahan na pinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan. Isa palang malaking kasinungalingan. Tila ba hindi pa sapat ang lahat ng yon? May isang huling patalim na itinarak sa kanyang puso. Ang patalim na sumira sa lahat ng natitira sa kanya. Nabanggit mo kanina na kailangan nating magbayad sa kasino. Sabi ni Sidapa, ang boses ay naging seryoso. Saan natin kukunin yon? Hindi ba't naubos na natin ang laman ng joint account ninyo? Sumandal si Lakan sa kanyang upuan. Ang mukha ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Kinuha niya ang isang baso ng alak sa kanyang mesa at uminom bago sumagot. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahan, malinaw, at bawat isa'y tumusok sa puso ni Silayan na parang bubog. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi ni Lakan kay Sidapa. May nahanap na akong solusyon. Naalala mo, yung medical fund na para sana sa mga check-up ni Huni? Sa pagkarinig sa pangalan ng kanyang anak, huminto ang paghinga ni Silayan. Huwag Lakan. Huwag mong sabihin, isang masamang nangiti ang gumuhit sa labi ni Lakan. Kahit ang pera para sa gamot ni Huni, nagamit ko na. Ganoon siya katanga. Sa puntong yon, huminto ang mundo ni Silayan. Ang tunog mula sa laptop, ang paghinga ni Lakan sa kama, ang tibok ng sarili niyang puso. Lahat ay naglaho. Wala siyang marinig, kundi ang isang matinis na ugong sa kanyang tainga. Ang video ay nagpatuloy sa pag-play, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang nakikita na lang niya ay pula. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na lumagpas na ito sa puntong kaya pa itong iyakan. Isang bagay sa loob niya ang nabali, isang bagay ang namatay. At mula sa mga abo nito, isang bagong damdamin ang isinilang, isang damdaming malamig, matigas, at mapanganib. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kamay mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa ng luha, ay tuyo na ngayon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pighati, ay blangko at walang emosyon. Ang screen ng laptop ay nagpatuloy sa pag-ilaw, at ang refleksyon nito sa kanyang mukha ay nagpakita ng isang babaeng hindi na niya kilala. Wala na ang malambot na asawa, wala na ang nag-aalalang ina, wala na ang biktima. Sa refleksyon, nakita niya ang isang sundalo, at sa mga mata ng sundalong iyon, isang malamig na apoy ng galit ang nagsimulang mag-alab. Hindi natulog si Silayan ng gabing iyon. Matapos niyang panoorin ang video, umupo lang siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng laptop na paulit-ulit na nag-replay ng kataksilan sa kanyang isipan. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pighati ay napalitan ng isang mapanganib na pamamanhid. Para siyang isang sundalong nasa shock. Matapos ang isang malakas na pagsabog, ang sakit ay darating pa lang. Ngunit sa ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na realidad ng pinsala. Nang magsimulang magliwanag sa labas, tumayo siya. Lumakad siya patungo sa salamin sa kanilang banyo. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay halos hindi na niya kilala. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata na may maitim na bilog sa ilalim. Isang testamento sa gabing hindi niya ipinikit ang mga mata. Mukha siyang biktima, mukha siyang talunan. Ngunit nang titigan niya ang sariling mga mata, may nakita siyang iba.
Isang kislap, hindi ng luha, kundi ng bakal. Isang determinasyong kasing tigas ng asero. Ang babaeng umiyak kagabi ay patay na. Ang ipinanganak mula sa kanyang mga abo ay iba. Hindi na siya ang asawang nagbubulag-bulagan o ang inang nag-aalala lamang. Sa sandaling iyon, sa harap ng salamin, muli siyang naging sundalo. Ngunit hindi na para sa bayan ang laban na ito. Ito ay para sa kanyang anak. Ito ay para sa kanyang dignidad. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghahanap ng isang pangalan sa kanyang mga contact. Isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan, ngunit isang pangalan na alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Bantugan Reyes, isang kaibigan mula sa Military Academy, isang henyo sa intelligence and surveillance, ang pinakamalapit niyang kaibigan bago pa pumasok si Lakan sa buhay niya. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Bantay, kailangan ko ng tulong mo. Urgent. Ang sagot ay dumating sa loob lamang ng 1 minuto. Saan at kailan sila? Kinahapunan, sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop, sa isang sulok ng Quezon City, nagkita sila. Malayo sa Dalisay residences, malayo sa mga matang mapanghusga. Si Bantugan ay dumating na nakasibilyan. Simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang tindig at ang matalas na mga mata ay hindi maikakaila ang kanyang propesyon. Sila, bati niya, isang ngiti ng tunay na pag-aalala ang nasa kanyang mga labi. Matagal na rin, pero bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi sumagot si Silayan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag, binuksan ito, at itinulak sa gitna ng kanilang mesa. Isinuot niya ang earphones at iniabot ang isa kay Bantugan. Panoorin mo. Iyon lang ang sinabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kumunot ang noo ni Bantugan, ngunit sinunod niya ito. Habang pinapanood niya ang video, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla. At sa huli, isang tahimik, ngunit nag-aapoy na galit. Nakita ni Silayan ang pagtiim ng kanyang bagang at ang dahan-dahang pagkuyom ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Nang matapos ang video, tahimik na inalis ni Bantugan ang earphone. Hindi siya makatingin ng diretso kay Silayan sa loob ng ilang segundo. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang kontrolin ang sariling emosyon. Kailan mo pa ito nalaman? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Kagabi lang, sagot ni Silayan. Hayop siya, bulong ni Bantugan. Hindi para kay Silayan, kundi para sa sarili. Tumingin siya sa mga mata ng kaibigan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Silayan ang awa at galit na para sa kanya. Walang sino mang nararapat sa ganito sila, lalo na ikaw. Isang mainit na likido ang tila umakyat sa lalamunan ni Silayan, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Hindi ako humihingi ng awa, Bantay, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Humingi ako ng tulong. Isa kang intelligence officer. Alam mo ang mga pasikot-sikot. Tulungan mo akong magplano. Tumango si Bantugan. Ang pagiging kaibigan ay napalitan na ng pagiging sundalo. Ano ang gusto mong mangyari? Gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Sabi ni Silayan, bawat salita ay may diin. Hindi lang ang pagnanakaw, hindi lang ang panloloko, lahat. Ang Peking Foundation, ang paggamit sa mga bata, ang pagkuha sa pera ng anak ko. Gusto kong makita silang bumagsak. Tumahimik si Bantugan. Ang kanyang isip ay nagsimula ng magtrabaho. Ang video na ito ay matibay na ebidensya ng adultery at siguro ilang financial crimes. Pero kung gusto natin silang idiin ng husto, kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating patunayan ang money laundering sa pamamagitan ng Bahay Pag-asa. Kailangan natin ng paper trail. Paano natin gagawin yon? Hayaan mo akong gumalaw, sabi ni Bantugan.
May mga kontak ako sa AMLC at sa iba pang ahensya. Iimbestigahan namin ang foundation na yan ang tahimik. Sa ngayon, ang kailangan mong gawin ay ang pinakamahirap sa lahat. Tumingin si Silayan sa kanya. Ano yon? Umuwi ka sa bahay na yon, sabi ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At umarte ka na parang walang nangyari. Huwag mo silang pagbigyan ng kahit anong hinala. Kailangan natin ng oras. Ang ideya ng pagbabalik sa bahay na yon, ng pagtulog sa tabi ng isang halimaw, ay halos magpasuka sa kanya. Ngunit naintindihan niya, ito ay isang misyon. At sa isang misyon, kailangan ng sakripisyo. Tumango siya. Habang pauwi na si Silayan sakay ng taxi, tumunog ang kanyang telepono. Si Bantugan. Sila, sabi nito sa kabilang linya. At ang tono niya ay biglang nagbago. Wala na ang kalmadong strategist. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim, mas apurahan. Bakit, Bantay? May problema ba? Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bago siya sumagot. Silayan, mas malalim pa ang problema kaysa sa inaakala natin. Nagpatakbo ako ng isang mabilis na background check. May nahanap kami tungkol sa nakaraan ni Sidapa. Nasa loob pa rin ng taxi si Silayan nang magsalita si Bantugan sa kabilang linya at ang bawat salita nito ay tila isang pako na lalong ibinabaon sa kanyang puso. Ang Sidapa na yan, simula ni Bantugan, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng biro, ay hindi niya tunay na pangalan. Isa lang yan sa marami niyang alias. Ang totoong pangalan niya ay Marites Dizon. Mayroon siyang mahabang record ng estafa at syndicated fraud. Ang modus niya, hanapin ang mayayamang negosyante, paibigin, at kapag nakuha na ang tiwala, unti-unti niyang sisimutin ang yaman bago maglaho na parang bula. Napapikit si Silayan. Hindi ito kwento ng pag-ibig na naging pagtataksil. Ito ay isang kalkuladong operasyon, isang negosyo. Siya at ang kanyang buhay ay collateral damage lamang. Ibig sabihin, bulong ni Silayan, hindi niya mahal Silakan. Walang kinalaman ang pag-ibig dito sila, sagot ni Bantugan. Ito ay isang partnership ng mga kriminal. Silakan, ang access niya sa mas malaking pera at siya naman ang utak sa mga palusot. Mag-ingat ka. Mas mapanganib siya kaysa sa inaakala mo. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Silayan. Ang bagong impormasyon ay hindi na nagdulot ng sakit. Sa halip, nagbigay ito ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ang kalaban niya ay hindi lang isang kerida. Isa itong ahas na bihasa sa panunuklaw. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang lahat ay tila nasa slow motion. Ang bawat muebles, bawat litrato sa dingding na magkasama sila ni Lakan ay isang paalala ng isang malaking kasinungalingan. Sinalubong siya ni Lakan na may ngiti. Mahal, kanina ka pa namin hinihintay ni Huni para sa hapunan, sabi nito, sabay akbay sa kanya. Ang kanyang pag-akbay ay parang isang mabigat na kadena. Ngumiti si Silayan pabalik, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na. May inasikaso lang ako sa ospital. Ito ang simula ng kanyang pag-arte. Habang kumakain sila ng hapunan, si Lakan ay puno ng sigla. Nga pala, mahal, malapit na ang birthday ni Huni. Naisip ko, gawin nating enggrande ngayong taon. Isang malaking selebrasyon. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi namamalayan ang katahimikan ni Silayan. At ito ang perfect timing para i-launch natin sa publiko ang Bahay Pag-asa. Iimbitahin natin ang mga kaibigan natin, mga business partners, pati na rin ang media, para makita nila ang mabuting puso natin. Kinuyom ni Silayan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, ang kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing paalala na kailangan niyang manatiling kalmado. Magandang ideya yan, sabi niya. Ang boses ay pantay at walang emosyon. Kinabukasan,
Ang bangungot ni Silayan ay nagkaroon ng panibagong mukha. Dumating si Sidapa sa kanilang bahay. Dala-dala ang isang folder, bihis na parang isang lehitimong business executive. Ipinakilala siya ulit ni Lacan bilang event organizer at business partner para sa pundasyon. Nagkaharap sila sa sala. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, isang digmaang walang salita ang naganap. Nakita ni Silayan sa mga mata ni Sidapa ang isang mapanuring tingin, isang tingin ng isang lobo na sinusuri ang kanyang biktima. Nakita naman siguro ni Sidapa sa mga mata ni Silayan ang isang pagod at walang kamalay-malay na asawa. Perpekto. "It's a pleasure to finally work with you closely, Mrs. Sandoval." Sabi ni Sidapa, iniabot ang kamay. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Tinanggap ni Silayan ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay parang yelo at apoy. "Call me Silayan," sagot niya. Pinilit ang isang maliit na ngiti. Sa sumunod na oras, pinag-usapan nila ang mga detalye ng party. Ang pagkain, ang mga dekorasyon, ang listahan ng mga bisita. Si Silayan ay umupo roon, tumatango, nagbibigay ng mga opinyon, habang sa loob-loob niya ay gusto niyang sumigaw. Ang bawat minuto kasama ang 2 taong sumisira sa kanyang buhay ay isang uri ng pagpapahirap. "Ang venue," sabi ni Sidapa. "Mayroon akong ilang suggestions para sa mga 5-star hotel." At doon, nakita ni Silayan ang kanyang pagkakataon. Isang maliit na siwang sa kanilang perpektong plano. "Teka," sabi niya, na tila ba biglang may naisip. "Mayroon akong alam na lugar, yung Paraiso Garden Events Place. Maganda doon, open air, at alam ko, a week before the event, nag-u-upgrade sila ng buong sound system at may malaking LED screen. Perfect para sa video presentation ng Bahay Pag-asa. Diba?" Nagkatinginan si Lacan at Sidapa. Tila nagustuhan nila ang ideya. Isang presentasyon para lalong maging kapani-paniwala ang kanilang palabas. "Brilliant idea, mahal," sabi ni Lacan halatang humanga. "See? This is why you're the best. Napaka-supportive mo talaga." Ngumiti lang si Silayan. Nang gabing iyon, bago sila matulog, pumasok si Lacan sa kanilang silid na may dalang isang malaking kahon. Inilapag niya ito sa kama. "Para sa'yo," sabi niya. Binuksan ito ni Silayan. Sa loob, nakalatag ang isang napakagandang bestida. Kulay champagne, gawa sa sutla, simpleng ngunit elegante. Isang bestida na isusuot ng isang perpektong asawa sa isang perpektong gabi. Hinaplos ni Lacan ang kanyang buhok. "Isuot mo ito sa party, mahal ko." Bulong niya. Ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ni Silayan. "Gusto kong makita ng lahat kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng perpektong asawa." Hindi kumibo si Silayan. Hinawakan niya ang malambot na tela ng bestida. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Ito ang magiging kasuotan niya. Ang kanyang uniforme sa araw ng laban. Ang makina ng mamahaling European car ni Lacan ay marahan na umuugong habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA. Sa loob, ang amoy ng katad at mamahaling pabango ni Sidapa ay naghahalo sa hangin. Galing sila sa isang pulong kasama ang caterer para sa party. Isang pulong na binayaran gamit ang credit card na nakapangalan kay Silayan. "Hindi ko pa rin mapaniwalaan," sabi ni Lacan. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, habang ang isang kamay ay nakahawak sa manibela at ang isa naman ay nakapatong sa hita ni Sidapa. Si Silayan pa mismo ang nagsuggest ng Paraiso Garden. Perfect venue. May malaking screen pa. Tila ba ang tadhana na mismo ang nagsasabing para sa atin ang gabing iyon. Tumawa si Sidapa, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi iyon tadhana, Lacan. Iyon ay katangahan. Ang asawa mo ay isang predictable na libro. Bigyan mo siya ng pagkakataong maging
Supportive, at gagawin niya ito ng walang tanong. Ginamit lang natin ang kahinaan niya laban sa kanya. At napakagaling niyang umarte. Dagdag ni Lacan. Ang mga ngiti niya, ang pagtango niya. Kung hindi ko lang alam ang totoo, iisipin kong siya na ang pinakamasayang asawa sa buong mundo. Lahat ng tao ay may kayang magsuot ng maskara. Mahal, sagot ni Sidapa, habang marahang hinahaplos ang kamay ni Lacan. Ang kaibahan lang, tayo ang may hawak ng script. Huminto sila sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Ang lugar ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan, ang uri ng mga tao na tinitingala ni Lacan at niloloko ni Sidapa. Habang hinihintay nila ang kanilang in-order na steak at red wine, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagpaplano. Ang party na ito ang magiging masterpiece natin, sabi ni Lacan. Itinaas ang kanyang wine glass para sa isang toast. Pagkatapos ng gabing iyon, ang Bahay Pag-asa ay magiging isang household name. Dadagsa ang mga donasyon at tayo, mahal ko, ay maliligo sa pera. Higit pa sa pera, Lacan, sabi ni Sidapa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang ahas. Respeto, power. Pagkatapos nito, hindi na tayo kailangang magtago sa mga anino. Uminom si Lacan ng kanyang alak. Ang lasa ng tagumpay ay nasa kanyang dila. Minsan, naaawa ako kay Silayan, sabi niya, na may halong pagkukunwari. She's a good woman in her own simple way. Tapat, masipag, mapagmahal sa anak. Masyado lang siyang simple. Ang tingin niya sa mundo ay itim at puti. Hindi niya kayang intindihin ang mga gray areas kung saan tayo nabubuhay. Tumingin si Sidapa sa kanya, isang mapanuring tingin. Huwag kang magsimulang maging sentimental, Lacan. Ang awa ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Hindi ako sentimental, mabilis na sagot ni Lacan. Sinasabi ko lang, madali siyang basahin, madaling manipulahin. Iyon ang dahilan kung bakit perpekto siya para sa plano. Ngunit pagkatapos ng party, ano ang susunod? Sumandal si Sidapa sa kanyang upuan. Ang kanyang nangiti ay naging isang manipis na linya. Dito na pumasok ang kanyang tunay na kadalubhasaan, ang endgame. Pagkatapos ng party, kapag ang pangalan mo at ng foundation ay malinis na at kinikilala ng lahat, sisimulan natin ang phase 2, sabi niya ng mahina. Unti-unti, maglalabas tayo ng mga ebidensya ng kanyang emotional instability, ang pagiging malayo niya sa pamilya dahil sa trabaho, ang trauma niya mula sa giyera. Gagamitin natin ang sarili niyang serbisyo laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lacan, kapwa sa paghanga at sa kilabot. Anong ibig mong sabihin? Mag-hire tayo ng mga doktor na magpapatunay na mayroon siyang PTSD. Gagawa tayo ng mga eksena. Isang public breakdown marahil. Sasabihin natin na hindi na siya fit para mag-alaga ng isang bata. Paliwanag ni Sidapa. Sa huli, makukuha mo ang sole custody kay Huni. At siya, ipapasok natin sa isang mamahaling mental institution kung saan hindi na siya pakikinggan ng kahit sino. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa iyo bilang kanyang legal na asawa at guardian. Napatulala si Lacan. Ang plano ay diabolical. Perpekto. Walang bahid ng dugo, ngunit isang tiyak na pagpatay sa pagkatao ni Silayan. Ikaw ang demonyo, bulong ni Lacan, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong pagsamba. Ngumiti si Sidapa, isang tunay na ngiti sa wakas, isang namangiti ng isang manlalarong malapit ng manalo. Hindi, Lacan, isa lang akong babaeng marunong kumuha ng kung ano ang para sa kanya, sabi niya. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lacan sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Isipin mo ang isang buhay na walang anino ni Silayan. Walang pagtatago, walang pagkukunwari. Tayo lang, si Huni. At ang lahat ng pera
na kaya nating gastusin. Isang perpektong pamilya. Iyon ang pangako. Ang paraisong ipininta ni Sidapa para kay Lakan, isang paraisong itinayo sa mga guho ng buhay ng ibang tao. Para kay Lakan, ito ay isang alok na hindi niya kayang tanggihan. Habang inilalapag ng waiter ang kanilang pagkain, tumingin si Sidapa kay Lakan nang may kasiguraduhan. Pagkatapos ng party, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at tiyak. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakabangon pa. 2 araw bago ang party, ang bahay ay puno ng abala. May mga bulaklak na dumarating, mga tawag mula sa mga supplier, at ang patuloy na presensya ni Sidapa na nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng lahat. Si Silayan ay gumagalaw sa gitna ng lahat ng ito na parang isang multo. Ang kanyang nangiti ay nakapaskil sa kanyang mukha habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting namamatay. Ang bawat pagtawa ni Lakan, kasama si Sidapa, ang bawat pag-akbay nito sa kanya na puno ng pagkukunwari ay isang maliit na hiwa sa kanyang puso. Ngunit tiniis niya para sa plano, para kay Huni, para sa katarungan. Iniisip niya na nasaksihan na niya ang pinakamasahol na bahagi ng kanilang kataksilan. Nagkamali siya. Nasa kusina siya, naghahanda ng merienda para kay Huni. Nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Ngunit nang sagutin niya ito, narinig niya ang pamilyar na boses. Sila, si Bantugan ito. Gumagamit ako ng secure line. Sabi nito, ang boses ay mababa at apurahan. Mayroon akong masamang balita. Napatigil si Silayan sa paghiwa ng mansanas. Ano na naman ito, Bantay? Ang imbestigasyon namin sa mga ari-arian ni Lakan ay nagbunga, sabi ni Bantugan. May nakita kaming isang malaking loan na kinuha niya 3 buwan na. Ang nakalipas, isang multimilyong pisong utang. Utang para saan? Tanong ni Silayan. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Hindi namin sigurado, marahil pambayad sa mga utang niya sa sugal. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang parte, sila. Ano? Huminga ng malalim si Bantugan bago magpatuloy. Ang kanyang mga sumunod na salita ay ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang lakas ni Silayan. Bilang kolateral para sa utang, ginamit niya ang titulo ng isang lupa at bahay sa probinsya ng Payapa. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa kamay ni Silayan at bumagsak sa sahig na may malakas na kalansing. Ang probinsya ng Payapa. Mayroon lang siyang isang ari-arian doon. Ang bahay ni Mama? Bulong ni Silayan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Oo, sila. Kumpirma ni Bantugan. Ang boses ay puno ng awa. Ang ancestral home ninyo, ang bahay na ipinamana sa iyo ng tatay mo, isinanglan niya ito nang walang pahintulot mo. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Silayan ang tuluyang gumuho. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kanya bilang asawa. Ito ay isang paglapastangan sa kanyang nakaraan, sa kanyang pamilya, sa alaala ng kanyang yumaong ama. Ang bahay na yon, iyon ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya lumaki, puno ng mga masasayang alaala. Ang tanging yaman na iniwan ng kanyang ama, isang simpleng guro na nagtrabaho ng husto para maibigay iyon sa kanya. Mga imahe ang bumuhos sa kanyang isipan. Ang kanyang ama na nagkakarpintero sa beranda. Ang kanyang ina, si Dalangin, na nagluluto sa kusina. Ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata na naglalaro sa hardin. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay sagrado. At dinungisan ito ni Lakan. Ginamit niya ito na parang isang ordinaryong piraso ng papel para ponduhan ang kanyang mga bisyo at kasinungalingan. Naramdaman ni Silayan na nasusuka siya. Napahawak siya sa counter para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina.
Ito na. Ito na ang huling patak. Ang huling hibla ng anumang pagmamahal o respeto na maaring natira para sa lalaking minsan niyang pinakasalan ay naglaho. Napalitan ng isang purong, walang halo, at nag-aapoy na galit. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng awa. Ang lalaking ito ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang halimaw na walang kaluluwa na kayang sirain ang lahat ng maganda at sagrado. Nang medyo kumalma na ang kanyang panginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. "Bantay," sabi niya, ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang panginginig. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na katatagan. "Salamat sa impormasyon. Ituloy mo ang plano." Pagkababa ng telepono, pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito sa isang pahina kung saan may litrato ng kanyang ina, si Dalangin, na nakangiti sa harap ng bahay sa payapa. Hinaplos niya ang litrato. "Patawad, ma," bulong niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Siniguro niyang ang kanyang boses ay masaya at normal. "Ma, kamusta na po kayo?" Simula niya. "Anak, napatawag ka." Masayang sagot ni Dalangin. "Ayos lang kami dito. Ikaw, kamusta ka na? Uuwi ka na ba?" "Malapit na po, ma. Malapit na," sabi ni Silayan. Pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. "Pagkatapos po ng birthday ni Huni, uuwi ako. Pangako." Pagkababa ng tawag, lumakad siya patungo sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng pagod, sugatan, at halos wasak na. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang apoy sa kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ng isang takas na luha na gumulong sa kanyang pisngi. At habang ginagawa niya iyon, gumawa siya ng isang tahimik na panunumpa sa kanyang sarili. Ito na ang huling luhang papatak para sa pagtataksil na ito. Ang susunod na mga luhang dadaloy ay hindi na magmumula sa kanya. Kinagabihan, bago matulog, pumasok siya sa silid ni Huni. Pinagmasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Ang inosenteng mukha nito na walang kamalay-malay sa kasamaang nakapalibot sa kanila. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Anak, patawarin mo si Mama," bulong niya sa hangin. "Bukas, kailangan kong gawin ang isang bagay na babago sa buhay natin magpakailanman." Dumating ang araw ng kaarawan ni Huni. Para sa mga bisita, ito ay isang araw ng marangyang pagdiriwang. Para kay Silayan, ito ang araw ng paghuhukom. Sinimulan niya ang araw na parang isang sundalong naghahanda para sa laban. Walang pagmamadali. Bawat galaw ay may layunin. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sarili. Ang mga bakas ng mga gabing walang tulog ay malinaw sa kanyang muka. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ngayong gabi, ang kanyang mukha ay isang maskara. Kinuha niya ang bestidang ibinigay ni Lakan. Ang malambot at mamahaling tela ay dumampi sa kanyang balat, malamig at banyaga. Habang isinusuot niya ito, hindi niya inisip na ito ay regalo mula sa isang taksil na asawa. Inisip niya ito bilang kanyang uniforme. Ang balat kayo na magtatago sa mandirigma sa loob. Sunod ang pampaganda. Ang foundation ay hindi para pagandahin ang kanyang kutis, kundi para takpan ang pamumutla. Ang concealer ay para itago ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mga bilog na sumisimbolo sa bawat luhang pumatak. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig habang naglalagay siya ng eyeliner, isang tuwid at matalas na linya. Kasing talas ng kanyang determinasyon. At ang huli, ang lipstick, isang kulay ng dugo na ipinahid niya ng perpekto para bumuo ng isang maong ngiti na puno ng mga lihim. Nang siya ay tapos na, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang babaeng elegante, kalmado, at perpekto. Isang obra maestra ng pagkukunwari.
Pagbaba niya, naroon na si Lakan, naghihintay sa paanan ng hagdan. Napanganga ito nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagnanasa. Isang pagnanasang para sa imahe, hindi para sa babae. "Mahal ko," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Inilahad nito ang kamay. "You look breathtaking, para kang isang reyna." Inabot ni Silayan ang kamay nito at sa pagdampi ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang isang pamilyar na pandidiri. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti siya. "Salamat. Ginawa ko ito para sa'yo, para sa gabing ito." Pagdating nila sa Paraiso Garden Events Place, ang lugar ay isang perpektong larawan ng kasaganaan. Ang mga ilaw, ang mga bulaklak, ang marahang tugtog ng isang string quartet. Dumadating na ang mga bisita, mga politiko, mga negosyante, ang mga elite ng lipunan. Lahat ay nakangiti. Hindi alam na sila ay mga manunood. Manunood sa isang live na pagtatanghal ng pagbagsak. Ginampanan ni Silayan ang kanyang papel nang walang pagkakamali. Ngumiti siya, nakipagkamay, tumanggap ng mga papuri tungkol sa kanyang ganda at sa perpektong pamilya nila. Habang ginagawa niya ito, isang pares ng mata ang hinanap niya sa gitna ng karamihan at nakita niya ito. Sa isang sulok, malapit sa buffet table, nakatayo si Yaya Aruga. Karga-karga si Huni na suot ang kanyang maliit na gown. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Silayan ang isang halo ng takot, pag-aalala, at isang hindi matitinag na tiwala. Isang tahimik na mensahe ang ipinadala nito. "Kaya mo iyan, anak, kasama mo ako." Isang halos hindi mapapansing tango ang isinagot ni Silayan bago siya muling humarap sa isang panauhin. Sa gitna ng pagiging abala ni Lakan at si Dapa sa paggaliw sa mga importanteng bisita, nakahanap si Silayan ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa technical booth na nasa gilid ng entablado. Ang technician, isang binatang lalaki, ay abala sa pag-aayos ng playlist. "Excuse me," sabi ni Silayan. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Ako ang asawa ni Mr. Sandoval. Gusto ko lang i-check kung natanggap mo na ba ang USB para sa music at sa AVP mamaya." Opo ma'am. Ibinigay na po kanina ni Sir Lakan." Sagot ng technician. Itinuturo ang isang USB na nakasaksak na sa laptop. Tumango si Silayan. Ito na. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, kumuha siya ng isa pang USB. Halos magkapareho sa itsura. Ngunit may lamang apoy at lason. Ito ang tunay na sandata. "May kaunting pagbabago lang," sabi niya. Inilapag ang USB sa mesa. "May idinagdag akong ilang personal na family photos sa huli. Ito ang updated version. Pakipalit na lang at paki-double check kung gumagana." Walang pagdududang sinunod ng technician ang utos. Kinuha nito ang USB. Isinaksak sa isa pang port. "Okay naman po ma'am. Nare-read po ng system." "Mabuti," sabi ni Silayan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng technician. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at mas may diin. "Pero yung AVP na galing sa USB na yan, huwag mo munang i-play. Hintayin mo ang hudyat ko." "Hudyat niyo po?" nagtatakang tanong ng lalaki. "Oo, pagkatapos magsalita ng asawa ko, aakyat ako sa stage. Kapag itinaas ko ang aking kamay na parang inaayos ang buhok ko, i-play mo ito," utos niya. Maliwanag? Napatango na lang ang technician. Medyo naguguluhan, ngunit walang dahilan para questionin ang asawa ng kanilang kliyente. Bumalik si Silayan sa gitna ng pagdiriwang. Ang kanyang puso ay kalmado na parang isang lawa bago ang bagyo. Tapos na ang paghahanda. Ang bomba ay nakatanim na. Ang kailangan na lang ay ang tamang oras para pasabugin ito. Maya-maya pa, umakyat si Lakan sa entablado. Hawak ang mikropono. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ay tumahimik. Ngumiti siya ng malawak. Isang ngiti ng isang taong nasa tuktok ng kanyang mundo.
walang kamalay-malay na nakatayo na pala siya sa gilid ng isang bangin. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin hindi lang ang kaarawan ng aking anghel na si Huni, kundi pati na rin ang tagumpay ng isang pangarap. Nakatayo si Lakan sa entablado na parang isang hari, naliligo sa liwanag ng spotlight. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at isang pekeng kababaang loob na nakakahalina sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. At ang pangarap na yon ay ang bahay pag-asa. Pagpapatuloy niya, isang munting paraan para suklian ang mga biyayang natatanggap namin. Isang tahanan para sa mga batang nangangailangan. At hindi ko ito magagawa kung wala ang suporta ng aking napakabuting asawa, si Silayan. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Silayan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Silayan at marahang tumango. Ginagampanan ang papel ng mapagmahal na asawa hanggang sa huling sandali. Sa kanyang tabi, nakita niya si Sidapa na may isang mapagmalaking ngiti. Tila ba siya ang arkitekto ng lahat ng tagumpay na ito? At sa isang banda, totoo iyon. Para ipakita sa inyo ang aming mga nagawa, sabi ni Lakan, panoorin natin ang isang maikling video presentation tungkol sa bahay pag-asa. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Silayan. Hindi ito ang plano. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang malaking LED screen sa likod ni Lakan ay umilaw. Isang video na may masayang musika ang nagsimulang umandar, mga larawan ng mga batang nakangiti, mga pekeng charity events, at mga soundbites mula kay Lakan at Sidapa na nagsasalita tungkol sa pag-asa. Napatingin si Silayan sa technical booth. Ang technician ay tumingin pabalik sa kanya na may pagtataka. Malinaw na ang USB ni Lakan ang naunang isinalang. Naramdaman ni Silayan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ang katapusan? Mananalo ba sila? Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang nangiti sa mukha ni Sidapa. Isang nangiti ng tagumpay. At ang galit sa loob niya ay muling nag-alab. Tinunaw ang lahat ng kanyang pagdududa. Nang matapos ang AVP, muling nagpalakpakan ng mga tao. Mas malakas pa ngayon. Si Lakan ay ngumiti. Malapit nang magwakas ang kanyang talumpati. Hindi na hinintay ni Silayan na matapos ito. Sa isang iglap, tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga tao ay nagtaka. Si Lakan ay natigilan sa gitna ng kanyang pangungusap. Dahan-dahan, umakyat si Silayan sa hagdan at tumabi sa kanyang asawa. Mahal, anong ginagawa mo? Bulong ni Lakan. Halata ang pagkainis sa kanyang boses kahit na ang kanyang ngiti ay nanatili para sa mga manonood. Hindi siya sinagot ni Silayan. Sa halip, marahan niyang kinuha ang mikropono mula sa kanyang kamay. Ang pagkagulat sa mukha ni Lakan ay hindi mababayaran. Humarap si Silayan sa mga tao. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang kamay na may hawak ng mikropono ay hindi nanginginig. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay kalmado at malinaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Napaka-inspiring ng video na yon, hindi ba? Nagtawanan ng ilang mga bisita. Ang aking asawa, pagpapatuloy niya, lumingon siya at tiningnan si Lakan ng diretso sa mata. Ay isang napakagaling na tao. Magaling magsalita, magaling magplano, at higit sa lahat, magaling magtago ng mga sikreto. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lakan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Bilang regalo sa kaarawan ng aking anak, at bilang pasasalamat sa inyong lahat, sabi ni Silayan, ibinalik ang tingin sa mga manonood. Mayroon din akong isang espesyal na video na gusto kong ibahagi sa inyo. Isang video na magpapakita kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga kamera. Sa pagkakataong yon, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok.
Iyon ang hudyat. Sa technical booth, ang binatang technician na kanina pa naguguluhan ay sinunod ang utos. Pinindot niya ang play. Ang malaking LED screen sa likod nila ay biglang nag-itim at pagkatapos ay umilaw muli. Ngunit hindi na ito mga larawan ng mga batang nakangiti. Ang bumungad sa lahat ay ang loob ng home office ni Lacan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonod. Nagsimulang umandar ang video. Ang mga halikan, ang mga yakap, si Lacan at si Sidapa. Ang katahimikan sa hardin ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video, ang usapan ng dalawang taksil. Narinig ng lahat ang pagtawa ni Lacan habang tinatawag niyang Santa Santita at tanga ang kanyang asawa. Narinig nila ang plano tungkol sa Bahay Pag-asa bilang isang front para sa money laundering. Ang mukha ni Lacan ay naging kulay abo. Si Sidapa na nasa ibaba ng entablado ay tila na stroke, hindi makagalaw. Sinubukan ni Lacan na sumigaw sa technician. Itigil mo yan! Patayin mo yan! Ngunit ang kanyang boses ay nalunod ng sarili niyang mga salita na umaalingaw-ngaw mula sa mga speaker. At dumating ang huling suntok, ang pinakamabigat sa lahat. Narinig ng buong Maynila, ng buong alta sosyedad, ang pag-amin ni Lacan. Kahit ang pera para sa gamot ni Huni, nagamit ko na. Ganoon siya katanga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nabasag. Isang malakas na sigaw ng galit ang narinig. Mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga bisita ay tumayo, nandidiri, at hindi makapaniwala. Ang mga kamera ng mga miyembro ng media na lihim na inimbitahan ni Bantugan ay nagsimulang mag-flash na parang kidlat. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Silayan sa entablado, hindi gumagalaw. Tinitigan niya ang nagkakagulong mukha ni Lacan at pagkatapos ay ang mukha ni Sidapa. Nakita niya sa kanilang mga mata ang purong takot at pagkawasak. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanilang paraiso ay nagliliyab. At sa gitna ng apoy, habang ang lahat ay nagkakagulo, bumukas ang mga pinto ng Paraiso Garden Events Place. Isang grupo ng mga pulis na pinangungunahan ng isang pamilyar na lalaki na nakauniforme ang pumasok. Lumakad sila nang may determinasyon, binabagtas ang karamihan, ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao sa entablado. Dahan-dahang lumapit ang opisyal kay Lacan at Sidapa na ngayon ay parang mga estatwa na gawa sa yelo. Lacan Sandoval? Sidapa Dizon? Sabi ng opisyal, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang estafa, syndicated fraud, at paglabag sa anti-child abuse law. Ang kaguluhan sa Paraiso Garden ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga flash ng camera ay walang tigil. Ang mga tanong mula sa mga reporter ay isinisigaw na parang mga putok ng baril at ang mga bulungan ng mga bisita ay humahalo sa sirena ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Ngunit para kay Silayan, ang lahat ng ingay ay tila nasa malayo. Nakatayo pa rin siya sa entablado, hawak ang mikropono habang pinapanood niya ang pagbagsak ng mundong minsan niyang inakalang sa kanya. Pinanood niya habang pinoposasan ng mga pulis si Lacan, ang lalaking minsan niyang pinangako ang mamahalin habang buhay. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkagulat at hindi paniniwala. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, nagtatanong ng bakit. Walang emosyon siyang tumingin pabalik. Pagkatapos ay pinusasan nila si Sidapa. Ang babaeng puno ng kumpiyansa at panlalait ay wala na. Ang natira ay isang babaeng nanginginig. Ang kanyang mamahaling damit at alahas ay tila isang costume na hindi na bagay sa kanya. Habang dinadala sila pababa ng entablado, dumaan sila malapit kay Silayan. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang sinabi si Lacan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Silayan ang isang galit
na hinding-hindi mamamatay. Hindi siya natakot. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, dahan-dahan niyang ibinaba ang mikropono. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya sa buong gabi ay biglang naglaho at ang bigat ng lahat ng nangyari ay bumagsak sa kanya. Napahawak siya sa mikropono para sa suporta. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Tapos na. Nagawa niya. Isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Bantugan. Hindi na nakauniforme, kundi nakasibilyan na ulit. Nasa likod nito ang mga pulis na nag-escort sa kanya. Okay ka lang sila? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumangulang si Silayan, hindi makapagsalita. Halika na, sabi ni Bantugan. Ialis na kita rito. Inalalayan siya ni Bantugan pababa ng entablado. Dumaan sila sa likod para iwasan ng media. Sa isang sulok, naghihintay si Yaya Aruga. Mahigpit na yakap-yakap si Huni na natutulog na. Ang munting mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa lindol na sumira sa pundasyon ng kanyang buhay. Kinuha ni Silayan ang kanyang anak. Sa pagyakap niya kay Huni, isang emosyon ang sa wakas ay tumagos sa kanyang pamamanhid. Hindi galit, hindi tagumpay, kundi isang napakalalim na kalungkutan. Isang pagluluksa para sa pamilyang nawasak, para sa inosenteng buhay na kailangan niyang protektahan mula sa kasamaang ginawa ng sarili nitong ama. Sa gitna ng kaguluhan, umalis sila. Iniwan nila ang Paraiso Garden, isang lugar na ang pangalan ay isa ng ngayong malupit na kabalintunaan. Iniwan nila ang kanilang bahay sa Dalisay Residences, isang bahay na puno ng mga kasinungalingan. Iniwan nila ang kanilang dating buhay. Kinabukasan, ang iskandalo ay nasa lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon. Ang Paraiso Scandal, ang tawag dito. Ang kwento ng isang bayaning combat nurse na ibinunyag ang mga krimen ng kanyang makapangyarihang asawa. Ngunit hindi na ito pinansin ni Silayan. Pagkatapos ng ilang araw ng pakikipag-usap sa mga abogado at pagbibigay ng kanyang opisyal na salaysay, ginawa ni Silayan ang isang desisyon. Tinawagan niya si Yaya Aruga at ibinilin si Huni. Pagkatapos ay nag-empake siya ng isang maliit na bag. Nag-book siya ng isang bus ticket. Ang destinasyon, probinsya ng Payapa. Ang biyahe ay mahaba. Habang tumatakbo ang bus palayo sa magulong syudad, unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin at asul na kalangitan ang tanawin. Bawat kilometrong lumalayo siya sa Maynila ay parang 1 kilong bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Pagbaba niya sa terminal ng Payapa, ang hangin ay iba. Malinis, payapa. Dito, ang oras ay tila mas mabagal. Dito, ang mga sugat ay may pagkakataong maghilom. Isang tricycle ang naghatid sa kanya sa dulo ng isang pamilyar na kalsada. At doon, sa dulo nito, nakatayo ang kanilang ancestral home, ang bahay na muntik nang mawala sa kanya, ang bahay na sumisimbolo sa lahat ng totoo at dalisay sa kanyang buhay. Nakatayo sa veranda, naghihintay, ang kanyang ina, si Dalangin. Nang makita siya nito, walang itinanong ang matanda. Hindi nito inungkat ang iskandalo, hindi ito naghahanap ng paliwanag. Tumakbo lang ito at niyakap ang kanyang anak na matagal na walay. At sa yakap ng kanyang ina, sa harap ng tahanang sumaksi sa kanyang pagkabata, sa wakas ay bumigay si Silayan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang sundalo ay naglaho at ang babaeng sugatan ay umiyak ng umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang pagpapalaya, isang paglilinis, isang simula ng napakahabang proseso ng paghilom. Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang ingay ng Paraiso Scandal sa Maynila ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong iskandalo. Ngunit sa Payapa, ang buhay ni Silayan ay nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo, isang ritmong payapa at nakakagamot.
Isinunod niya si Huni at Yaya Aruga sa probinsya. Ang Dalisay residences ay tuluyan na nilang tinalikuran. Ang mga gamit doon ay ipinamigay na lamang. Ang bahay ng kanyang pagkabata ay muling napuno ng buhay. Ang tawa ni Huni ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang tunog na mas matamis kaysa sa alinmang musika. Sa simula, ang mga araw ni Silayan ay tahimik. Madalas siyang nakaupo sa beranda, nakatanaw sa karagatan, hinahayaan ang sariwang hangin na linisin ang mga alaala ng nakaraan. May mga gabi pa ring binabangungot siya, mga gabing nagigising siyang humihingal. Ang imahe ng pagtataksil ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa payapa, ang mga anino ay tila lumiliit. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Huni sa dalampasigan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Bantugan. Hindi na siya naka-uniforme, kundi nakasimpleng polo shirt at shorts, tila isang ordinaryong taong nagbabakasyon. "Kamusta ka na, Silayan?" Tanong niya. Isang matapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Bantay," sabi ni Silayan. Isang tunay na ngiti rin ang sumilay sa kanyang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. "Anong ginagawa mo rito?" "Nag-file ako ng leave," sagot niya. "Naisip kong kailangan ko rin ng kaunting kapayapaan at para na rin i-check ang kaibigan ko." Mula noon, naging regular ang pagbisita ni Bantugan. Sa simula, lingguhan. Pagkatapos, halos tuwing weekend na. Hindi ito pilit. Hindi ito isang panliligaw. Ito ay isang pagkakaibigan na dahan-dahang nagiging mas malalim. Sinasamahan niya si Silayan sa mahahabang paglalakad sa tabing dagat. Nakikinig siya sa mga kwento ni Silayan, hindi lang tungkol sa sakit na idinulot ni Lakan, kundi pati na rin sa kanyang mga pangarap bago pa ang lahat. Siya ang naging tagapakinig na hindi nang huhusga, ang balikat na laging handang sandalan. Nakita ni Silayan ang ibang bahagi ni Bantugan. Ang seryosong intelligence officer ay naglalaho kapag kasama niya si Huni. Nagiging isa siyang mapaglarong Tito Bantay na nagpapalipad ng saranggola, nagtatayo ng mga kastilyong buhangin, at walang sawang nakikipaghabulan sa dalampasigan. Nakita ni Huni sa kanya ang isang ama na hindi kailanman ibinigay ni Lakan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda at nagkakape, pagkatapos matulog ni Huni, ibinigay ni Bantugan ang isang update. "Tumatakbo na ang kaso," sabi niya. "Matibay ang ebidensya laban sa kanila. Maraming ibang biktima ni Sidapa ang lumutang matapos ang iskandalo at ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsampa ng hiwalay na kaso para sa paggamit ng Peking Foundation." Tumango si Silayan. "At ang bahay?" "Nakausap ko ang abogado mo," sabi ni Bantugan. "Dahil fraudulent ang loan at pin-falsify ang pirma mo, mapapawalang bisa ang pagkakasangla. Ligtas na ang bahay ninyo. Hindi na ito mawawala sa'yo." Isang malaking bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Silayan. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya kay Lakan ay naputol na. "Salamat, Bantay," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito." Tumingin si Bantugan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Wala kang dapat ipagpasalamat sila. Ang makita kang muling ngumingiti, iyon na ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin." Sa mga sandaling iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang mamuo sa puso ni Silayan. Isang damdaming mainit, tahimik, at ligtas. Ito ay hindi ang nag-aapoy at mapusok na pag-ibig na naramdaman niya noon para kay Lakan. Ito ay iba. Ito ay parang isang bahay na matagal mo nang hinahanap, isang kanlungan pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Sa isa sa mga pagbisita ni Bantugan, habang naglalakad sila sa dalampasigan at papalubog na ang araw,
Bigla siyang huminto. "Sila," sabi niya, medyo kinakabahan. Humarap si Silayan sa kanya. Dahan-dahan, iniabot ni Bantugan ang kanyang kamay. Hindi para yakapin siya o hawakan ang kanyang muka. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ang kamay ng isang sundalo, ngunit ang hawak nito ay ang pinakamaingat at pinakamalambot na bagay na naramdaman ni Silayan. Hindi ito isang pangako ng walang hanggan. Hindi ito isang deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay isang simpleng mensahe. Hindi ka na nag-iisa. At sa unang pagkakataon, hinayaan ni Silayan ang sarili niyang damhin ang pag-asang dala ng mensaheng iyon. Ngumiti siya at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Bantugan. Biglang tumunog ang telepono ni Silayan. Ang abogado niya. "Mrs. Silayan," sabi ng boses sa kabilang linya. "Tapos na ang lahat. Nahatulan na sila. Reclusion perpetua." Ang dalawang salitang yon mula sa abogado ni Silayan ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa kaysa sa alon na humahampas sa dalampasigan. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Lakan at Sidapa. Walang parole. Ang bigat ng batas ay bumagsak sa kanila ng buong puwersa. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Silayan. Ang hangin ng dagat ay pumasok sa kanyang mga baga. Hindi na mabigat dahil sa mga alalahanin, kundi magaan at puno ng alat ng kalayaan. Tumingin siya kay Bantugan, na nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. "Tapos na," bulong ni Silayan. Hindi lang para kay Bantugan, kundi para sa sarili. Tapos na talaga. Isang malaking kabanata ng kanyang buhay, isang kabanatang puno ng sakit, pagtataksil, at pakikipaglaban ay opisyal nang nagsara. Walang kasiyahan sa paghihiganti sa kanyang puso. Walang galak sa kapahamakan ng iba. Ang tanging naroon ay isang malalim at napakalawak na pakiramdam ng kapayapaan. Ang pakiramdam ng isang sundalong sa wakas ay nakauwi na mula sa isang mahabang digmaan. Binitawan ni Bantugan ang kanyang kamay at marahang inilagay ang mga palad nito sa kanyang mga balikat. "Paano mo nararamdaman?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Tumingin si Silayan sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. "Pakiramdam ko, malaya ako," sagot niya. "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay akin na ulit ang sarili ko." Ngumiti si Bantugan. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Nararapat lang yan sa'yo sila. Nararapat sa inyo ni Huni." Naglakad sila pabalik sa bahay ng walang imikan, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay komportable. Puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Pagdating nila, nadatnan nila si Huni at Yaya Aruga sa veranda. Naglalaro. "Mama!" Sigaw ni Huni nang makita siya. At tumakbo ito para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Binuhat ni Silayan ang kanyang anak. Sa pagyakap niya kay Huni, sa pag-amoy sa buhok nito na amoy araw at dagat, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagpapakulong kay Lakan. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa kinabukasan ng batang ito. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanya ng isang buhay na malayo sa kasinungalingan at puno ng tunay na pagmamahal. Kinabukasan, gumising si Silayan bago pa sumikat ang araw. Lumabas siya at nakita niya si Bantugan na nagkakape na sa beranda. Nakatanaw sa dagat na unti-unti nang nagliliwanag. "Hindi ka makatulog?" tanong ni Silayan. Umiling si Bantugan. "Masyadong maganda ang umaga para sayangin sa pagtulog," sabi niya. "Samahan mo ako." Naglakad sila papunta sa dalampasigan. Ang buhangin ay malamig pa sa kanilang mga paa. Umupo sila sa isang malaking driftwood, magkatabi, at pinanood ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng kalangitan mula sa madilim na asul patungo sa kulay rosas at ginto.
Salamat sa lahat, Bantay, sabi ni Silayan, binabasag ang katahimikan. Salamat sa pagiging kaibigan. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Tumingin si Bantugan sa kanya. Palagi akong narito sila. Noon pa man, sabi niya ng mahina. Siguro, naghihintay lang ng tamang panahon. Isang bagong pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Isang pangako na hindi binigkas, ngunit naramdaman ng kanilang mga puso. Hindi ko alam kung handa na akong... Simula ni Silayan, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Pinutol siya ni Bantugan sa isang napaka-gentle na paraan. Alam ko, sabi niya, at hindi ako nagmamadali. Ang mahalaga ay narito ka, buo ka, at malaya ka. Ang paghilom ay nangangailangan ng panahon at handa akong maghintay gaano man katagal. Sa sandaling iyon, ang unang sinag ng araw ay sumilip mula sa abot-tanaw. Isang manipis na linya ng gintong liwanag na humawi sa kadiliman. Ipinapangako ang init ng isang bagong araw. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Silayan at sa unang pagkakataon, ang kanyang pangalan ay nagkaroon ng perpektong kahulugan. Siya si Silayan, isang sulyap sa liwanag, isang pangako ng bagong simula. Isang maliit na boses ang tumawag mula sa bahay. Mama! Tito Bantay! Si Huni, gising na, ay tumatakbo papalapit sa kanila. Tumayo si Silayan at Bantugan para salubungin siya. Sinalubong ni Huni ang kanilang mga nakalahad na kamay, hinawakan ang kamay ng kanyang ina sa isang tabi at ang kamay ni Bantugan sa isa pa. At doon sila tumayo, tatlong anino, laban sa sumisikat na araw. Hindi isang perpektong pamilya, kundi isang pamilyang nabubuo mula sa mga piraso ng nakaraan, pinagtitibay ng katatagan, pagkakaibigan, at isang pag-asang kasing liwanag ng bukang liwayway. Nakangiti, pinanood ni Silayan ang araw na unti-unting umaangat sa kalangitan. Ang digmaan ay tapos na, ang gabi ay nagwakas na. At sa harap niya ay isang bagong umaga, isang bagong buhay na naghihintay na lamang na kanyang harapin. Sa ating kwentong natunghayan, nakita natin ang paglalakbay ni Silayan. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magtiis, kundi sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ipinakita nito na ang katarungan ay hindi laging kusang dumarating. Minsan, kailangan nating itong ipaglaban. At higit sa lahat, itinuturo nito na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang maningning na bukang liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Silayan. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katapangan? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!